ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas. Ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, para sa isang oras sa talakayan dito sa ating palatuntunan. Maganda po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ano na po ang update natin sa mga proyekto ng ating pamalaan, partikular na ang mga infrastruktura dito po sa Lambak, Cagayan. Pangalawa, ano ang ating aasahan para sa taong 2014? Hindi lamang yan mga kaibigan, ihahatid din namin sa inyo kung ano nga ba ang plano din ng ating DPWH Region 2 sa mga biktima ng Typhoon Yolanda. Magandang inobasyon po ang aming ihahatid sa inyo ngayong umaga. Kaya makinig, manood po kayo sa ating pong palatuntunan. Upang ipakilala ang ating mga kasamahang mga media practitioners, uunahin natin ang ating mga kabagang, mga media practitioners ngayong umaga. Bigyang daan natin si kasamang Jene Valentin Bakiran. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga bisita, ay kinagagalak ko po ipakilala sa inyo ang ating kasamahan sa media. Narito po si Miss Lorna Pascual ng Clearview Cable at si Miss Jones mula po sa UNTV. At narito rin si kasamang TJ Tudao ng FBN DCCV and at the same time stinger po ng GMA. Yung ating po mga OJT mula po sa Cagayan State University. Ang ating kasamahan dito sa technical studio si Alvin de los Santos, yung ano yung pangalan ng ating cameraman mula sa UNTV, si kasamang Jason, si kasamang Tony Ferrer at Tony Goyagoy at Munding Ferrer. Naku, ang hirap pala ng giniginaw, ano? At syempre ang ating kasama si Mr. Benji Deiro. Magandang umaga. Magandang umaga rin, kasamang Jine at ayan, ang isang maginaw na umaga para sa inyong lahat. At syempre sa ating mga bisita, mamaya po darating si kasamang Tere Castillo Campos ng Radyo ng Bayan, and of course si kasamang Marvin Kangkang ng DZGR Bombo Radio Tigigraw, Mr. Jun Acosta ng DZYT. At syempre sa ngalan din ng ating mga kasamahan mula sa Clearview Cable Television, si kasamang Marshall Bakiran, at sa RBC Cable, si kasamang Chabi Tabalanza at Elon. Sa ating pong mga bisita, ay kinagagalak ko pong ipakilala sa inyo dahil nakadalo po ang panreyong patnugot ng ating pong DPWH Region 2. Narito po si Director Melvin B. Navarro at kasama po niya sina Sir Isabelo June Gingab na ang Engineer 4 ng DPWH Region 2, and of course si Madam Divina o Fe Divina B. Bunyag, ang Engineer 2 ng DPWH, at ang ating kasakasama, ang Public Information Officer ng DPWH, si Sir Wilson Valdez. Magandang umaga po, Sir Melvin, at salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong imbitasyon dito sa ating palatuntunan. Ang inyong pong mensahe muna sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga rin, Oliver, at binabati ko yung mga nanonood ng iyong programa. At sa ating lahat na mga kasamahan sa pagsisilbi, sa gobyerno at sa atin din mga mamayan. Thank you, Director. Yan po si Engineer Navarro. At unang-una po, alam po natin na kayo po ay pumasok sa Region 2, I guess, last year? Or the other year? Last year. Actually, malapit na akong mag-anniversary kasi November 21 ako pumasok. November. Magwa 1 year pala. So you're celebrating your this 1 week. year Anniversary anniversary dito po sa Region 2. Dito sa Region 2. Pero hindi po matatawaran ang inyo pong mga nagawang maganda na dito sa ating pong rehiyon, dahil alam nating napakaraming update sa ating particular na infrastructure project, at hindi lamang yan, yung tulong sa ating pong mga kababayang walang trabaho. Unang-una po, ano po ang ating accomplishments na sa 2013? Sa ating mga infrastructure projects dito sa Region 2, maraming natapos na rin na mga malaking projects, particular yung mga kalsada sa Katulay. Yung dito sa natapos na rin natin yung Magiling Bridge na ang pangalan ngayon ay Ninoy Aquino Bridge dito sa Tuaw, including yung mga road networks doon sa Tuaw. That bridge connects Region 2 to Cordillera and even going towards Region 1. Yes. So
isa yan sa mga natapos natin na Malaki, oo. malaking projects. Marami naman tayong mga natatapos na mga other kasi marami tayong district offices all over we have 11 district offices, and we have projects na within their jurisdiction. At ang programa kasi natin dito sa Region 2, we are trying to replace yung mga tulay natin ngayon. Yes. Marami oo. tayong mga old bridges na nire-replace natin ngayon, ongoing yung mga bridges na ito. Mula sa dito sa downstream, ginagawa natin yung Namuac Bridge, baka matapos natin sa Sanchez Mira, matapos natin within the year. Yung mahaba na ongoing din natin yung Pamplona Bridge, mahaba ito. Pamplona, ito yung nasira noon din, sir. Ano? Yung Lokban, yung Lokban? nasira. Oo, Lokban. Ginagawa na rin natin yung Lokban. Magkaiba. Oo, another bridge na naman yun alongside the existing bridge. No? So, pinapalitan din natin yung tulay na yan. Dito naman sa Isabela, ginagawa din ng regional office yung Minanga Bridge, San Mariano. No? Then, yung may natapos tayong dalawang tulay kasi ongoing ngayon yung project natin, yung Dalton Pass na East Alignment. This is a new alignment na maglilid ng sa Karanglan, may tunnel ito, no? Yung segment 5 ginagawa ng Region 2, 16 kilometers ito. Natapos na natin yung tulay doon. May tulay doon na ang tawag doon Santa Fe Bridge. We finished that in around 10 months lang, natapos natin yung tulay na yon. So ito ang one of the major projects siguro ng DPWH, yung Dalton East Alignment, no? Project ito ng Region 2 saka Region 3, no? Kasi sa kabila Region 3 yon. Ang wino-work out ng department natin yung the budget for the tunnel para hindi nadadaan ito sa Bundok. yung bundok na very circuitous, no? Very dangerous yan sa mga heavy mga trucks natin, no? Kasi Region 2 is now the rice granary of siguro sa Luzon and alam naman ninyo napakaraming trucks talaga na dumadaan dito, and sometimes although we're trying to control yung overloading, meron kaming weighbridge doon sa before Santa Fe, but yung marami pa rin overloaded. So paggawa na ito, wala na yung grade nun, halos dire-diretso na, no. So sir, yung pong ating pong 2013 projects, napakarami nating malalaking project, hindi pa ninyo nabanggit yung ilang mga maliliit na proyekto. At magkano po yung expenditure po natin noong sa taong ito, kung inyo pong maalala po? Ang budget natin for 2013 around 5.3 billion, no? And napakarami kasing project na maliliit dito, kaya ang total number of projects natin 837. Ang pinakamarami kasi dito, kaya dumami yung projects natin, pati yung mga project ng DepEd, school buildings, and sa DOH, yung mga hospital enhancement, and even yung water and health, yung sanitation, no? Yung mga CR. Napakarami nun. So dumami yung number of projects namin, and even our budget. Kasi china-channel na ngayon yung mga infrastructure na projects of other agencies to the DPWH. So they can concentrate on their own respective mandates, no? So sa amin ngayon, kami ang karpentero, karamihan ng mga project ng mga ibang agencies ngayon.
So kayo po ang napakarami. kumbaga parang inaasahan para sa ganun Ayan. maipatayo po lahat ng mga Yung proyektong ito para sa ating mga kababayan. Tama, Oliver, kasi ang sinasabi sa batas na DPW is the engineering arm of the state. Opo. So, kailangan gawin niya yung kanyang mandate Monday. Yes. Oo. na siya talaga ang taga-gawa, no? Oo. For 2014 din, sir, magkano po ang budget natin at mga ilan na po ang na-project po natin na number of projects? Yung sa 2014, now we already have the national expenditure plan, no? Tapos na itong deliberate sa both houses, and it's being ready for the BICAM. And hopefully by January ma-approve na natin yung GAA, yung General Appropriation Act. And for Region 2, we have a total of around 6.2 billion projects, 6.2 billion peso na budget, and translated to around 167 projects, no. Puro DPWH pa lang ito. Hindi pa namin sinasama yung from other agencies. And one of our biggest projects 2014 will be yung Santa Maria Cabagan bridge. Yung phase 1 niya, it has a funding of 500 billion, no. And sa pangalawa, yung second phase ng Lokban Bridge, we have an allocation of proposed allocation of 300 million, no. So napakaraming proyekto. It's increasing. The budget is increasing. From 2011 we only have around 3.9 billion. Now we have 6.2 billion. Kasama na rin dito sa 2014 natin yung ilan tourism projects, no? Kasi meron din tayong mga convergence program with other agencies like the tourism. So meron din tayong projects sa tourism. Hopefully it will increase kasi hindi pa ganun kalaki ang mga nakukuha natin sa tourism. Tourism, oo. Road access, ito po yung mga Yun, road access sa yun ang leading mga roads to to the tourism destinations. destination. Yun. Okay. Sa ating mga kasamaan, yes, si kasamang Benji on infrastructure. Yeah, good morning, sir. You entered the government in 1982 as a senior civil engineer of the then Bureau of Construction. Since then, marami na po kayong naitayo ng mga infrastructures, either in partnership with other agencies, and malawak na rin yung karanasan ninyo. With what happened now to Yolanda, to the Eastern Visayas, as a result of the storm surge ng bagyong si Yolanda, I would like to solicit your opinion or your suggestion na is there a possibility, because we cannot control nature and there are possibilities na another Yolanda will come our way. So what can you suggest na klase ng mga infrastructures, or do you have something in mind na talagang kahit siguro na masyadong malakas yan, or kahit papaano hindi naman lahat totally parang to the ground, mawash to the ground, ganon. Is there may pagkakamali ba, or yung design ba natin is hindi ba talaga pwede sa mga ganung kalalakas na storm? Why bigla lahat virtually bagsak lahat ng mga infrastructures? Saan kaya nagkamali ang mga engineers? Then Excuse, sir. If I may, no, I think we should rethink kung how we do things better next time, no. And ang ano ko lang, just look at one of our province, no, Batanes, no. Batanes is one good example of a place where they are adapted to nature, no. Kasi frequently visited ng bagyo, just like a few months ago, Odette halos winipe niya ng Batanes, but there is zero casualty. The important thing here is how the casualty level, you have to reduce that to zero o pwede lang. So you have to learn from it because they are adapted, no? Kasi adapted sila sa architecture nila, the buildings that they construct adapted sa
sa nature. And I think that's what we should do siguro, knowing yung mga nangyayaring ito, dapat yung mga infrastructure na gagawin, even the houses, should be adapted dapat sa nature. We should not go against nature. We should work with nature. Dapat ganun because nature takes its course. Malamang darating pa rin dyan ng ganyan klase. So even in our designs sa buildings natin, we should also try to adapt them, no? Make them parang sinasabi na climate proof your buildings, they should be strong enough to adapt to this, So ang comparison ko lang sa mga planners that will replan the area in Leyte, they have to learn from Batanes. Yung kasi zero casualty sila eh. Napakaganda Binayo din from sila this ng- is one oo. contribution that we can give from region to. Titingnan nila how Batanes is adapting. Just like yung nangyari sa Typhoon Odette, sir, Oo. grabe din daw ang impact ng typhoon, Oo, pero flat na sila. minimal. O kaya But zero. zero ang casualty kasi what we are alarm is the casualty. Kaya, you can bring back yung mga nasisira. Sa Amerika, it's a big country, nasisiraan din sila ng mga ng mga buildings when Buildings. nagkakaroon ng mga ipo-ipo o kaya mga wala naman na spare ngayon when it comes to nature, di ba? But how to reduce the casualty to zero if possible. Yun ang na ginagawa, nangyayari sa Batanes. Di ba? So, yun lang ang engineering. Madali lang yung engineering. Okay. Sir, magdadagdag ako ng information pa rin as far as Batanes is concerned. One of the reasons why zero casualty ang Batanes is because they are following their traditional way of fighting typhoons, which means ang ginagawa ng mga yan is itinatali nila yung bubong to the ground. Ito yung bubong, talagang napapalibutan yan ng matitibay na lubid, and then kahit na napakalakas ng storm, hindi pa rin natatanggal yung bubong ng kanilang bahay. So I think this is a traditional way now we can also adapt in other parts of the country. At the same time, marami o 3 o 4 ang ating evacuation centers sa Batanes, pero walang nagpupunta doon na mga tao because instead of going to the evacuation centers, yung mga medyo mahihina mga bahay kinukuha ng mga family, friends, relatives doon. So they care sa isa't isa. So nung audit, 2 lang ang napunta by accident pa. The height of the typhoon, naglalakad sila pa uwi na. Nung masyadong malakas na yung typhoon, they have to seek shelter dun sa isang evacuation center, which means there was no forced evacuation doon. So all of these things, siguro dapat may adapt din ng other parts of the country sa traditional way of fighting, natural calamities. Thank you, sir. Okay. Before the others siguro, we welcome si Madam Digna Pagulayan ng RPN and Madam Teresa Campos of DWPE Radyo ng Bayan. Si kasamang TJ, merong gustong itanong? Yes, kasamang TJ ng FBN DZCV. Everybody. Sir, hindi niyo po ata nabanggit doon sa mga projects. Ito po yung San Vicente Road going to Palawi Island, Palawi ba yun? Angib. And then po yung Abukay Road to Baggao. Yung pong Abukay dito sa Peñablanca, mukhang hindi po natapos yun. Ano po yung dahilan? Oo. Sakop po ba ng DPWH po yun? Yung sa unang-una yung sinabi mo yung sa Angib, no? Gawa naman na natin yun, yung mga road network doon sa Angib, no? Konkreto na halos lahat yung mga national road natin doon eh. We are even proposing some other sections doon from sa mapunduhan natin sa tourism, no?
projects. Now, dito sa Peña Blanca, I just don't know kung ano yon, yung di ko kabisado yung Abukay. Yung basta yung papunta sa Calao Cave, yun ang project natin. Tourism yun. Tourism Sir, yun, tourism going project. dito sa Peña Blanca. But it's ongoing ngayon. Pero yung sa Abukay, Yung Abukay, sir, na kumokonekta sa Peña Blanca to I guess Baggao. kasamang TJ, that's a provincial project. hindi Yun, namin because national that's a road yun. provincial road. Hindi natin It's a hindi provincial national road road. yun. Oo, kasi I am from that place. Pero matagal. Provincial road siya. Kaya Kasi- matagal kasi per phase according to the provincial engineer. Pero nadaanan ko na yon. Kaya lang, parang tagpi-tagpi lang yung ginawa doon yes, oo. Baka ito Actually, na rin yung, hindi ko lang alam siguro kung ito po yung mga ano ng PEDAF na hindi na-implement ng maigi. No? So, kasi matagal na po ito na proyekto yon. Pero hanggang pa rin, kapangit. Nadaanan ko nung isang gabi dahil nagninong ako doon, kapangit nga eh. Kaya lang may parating pro siguro. Sir, anyway, doon sa itong hanging bridge ngayon sa city government. Tugigaraw, ano po yung assessment po natin doon? So ito yung yung Larion, Larion, Cagay Larion Bridge na yun, hindi naman hanging bridge yun, parang ang tawag nila yung mga cable stayed bridge. Para medyo maganda Cable naman. State Bridge. Yung hanging bridge kasi para tao lang dumadaan doon yung mga sa mga bundok-bundok. Itong project na ito, may mga request na kasi sila sa amin to assess it, pero we throw it back to the LGU kasi wala kaming parte nito since the beginning eh. We don't know how it was designed and constructed, no? It's purely an LGU project and funding. So and we don't, sa DPWH, we do not design those kind of bridge kasi hindi namin ginagawa yung ganong klase na bridge eh. Kung meron man, like the Magapit, it was designed by Japanese experts, no? Meron tayong mga ilan-ilan na na mga ganyan na bridge sa Cebu, ganon, saka doon sa Region 13 sa Butuan, pero they are all designed by and constructed by Japanese, no? Kasi wala tayong capability sa ganon. So sabi namin, we cannot assess yung mga ganyan, yung bridge na yan, kasi hindi talaga kami nagde-design ng ganyan. I think siguro magkuha sila ng yung mga designer ng mga ganyan bridge for them to assess it, no? So and also knowing also some yung bridge na yan may konting political Yes, problem. So, never, sir, na may clearance sa damgapan po ng DPWH? Wala nga eh. It's purely initiative of the City LGU, no? So I think it's for them to hire an expert, really. Hindi sa amin ngayon, we even consulted our central office and sabi nila hindi naman tayo nagde-design ng ganyan, tulad how could we assess that, sabi nila. So and how it is being constructed, kasi tuloy-tuloy pa, hindi pa naman tapos eh. Pinuntahan ko lang for the sake of trying to see what happened. Eh wala parang approach doon sa kabila, no? Nakahang pa nakaano pa yung about niya doon, approach niya. So marami pa ang gagastusin dito kung itutuloy nila. But I know their predicament that yung safety nito. So ang kasi diyan, yung designer kasi ang mananagot dito and the contractor, no? Oo, ang mananagot, no? The designer and the contractor. Ewan ko kung sino yung designer nila, di namin alam eh. Okay. Si kasamang Lorna, sa kanyang katanungan.
Director, nasabi niyo ho niyo lahat po yung kanina yung budget po pinag-uusapan po from 2011, 2000 hanggang 2014, nasabi niyo po Ang tanong ho yung sa tourism ho alone, okay, ilan po bang magkano ho ba yung budget na nakalaan po sa Tourism Access Road po? Yung pagkalam ko, no, since the tourism, yung roads to tourism destination, yung convergence program natin, yung trip ang tawag namin doon, ang napunta na sa buong region 2 ay halos 1 billion pa lang. Okay, No. 1 billion. Out of the 34 billion na na-allocate under this program. Ito ang parang more than 2% lang ang nakukuha natin so far. Out of the total allocation sa programang ito. Most of the projects napunta sa Central Philippines kasi nandun naman kasi yung mga matured na tourist destination. Tourist destinations. Yes. So, ganun kaliit. Ngayon, ang allocation for this coming year napunta lang sa siguro 4 na probinsya. 4 lang ang probinsya na bigyan. And around 500 million lang. Ito sa Batanes, mayroon din dito sa Cagayan, mayroon din sa Quirino, and naihabol namin yung isang pundo ng Sa ng Vizcaya po, Director. Oo, yes. Sa Vizcaya, sa Kapisaan Cave na naihabol natin doon na punduhan ng around 46 million. Kasi pinuntahan ko rin yun kaya nilabi namin yun na mapunduhan yun. Maganda yung cave doon sa Kapisaan. Okay. So, ganun, we are still lacking yung mga, although may mga proposals tayo, ang nangyayari kasi yung scoring system, nationwide, wala kasing regional allocation. It's a nationwide na selection. So, medyo mababa yung mga points natin, yung mga tourist destination natin. Okay, But for 2014, dugtong ko lang dun sa tinatanong niya, meron pa rin mga tourism access road projects. Oo, marami nga. Yun nga sinasabi ko, meron tayo sa Batanes, meron dito sa Cagayan. Mangilan-ngilan lang ang project natin, no? Dito sa Quirino, meron din 2, saka isa sa Nueva Vizcaya. Ang Quirino sa Vizcaya, puro kuweba ang kanilang Cagayan, meron din kuweba dito sa Calao, Cave na Pondon. Puro kuweba yata ang mayroon dito, no? At yung maganda dito sa Baggao, yung di ko pa napuntahan, gusto ko nga kasama tayo minsan mapusyal doon, yung sa Blue Water, no? Okay. So, yun. Maganda At talaga, sir. You have to go there. yung iba kasi, although napipicture na tayo, hindi naman tayo makagawa. Ang sabi nila, magaganda yung mga islands natin, no? Yes, and the coastal zones. Oo, Magaganda po. yung mga islands dito sa maganda. Kanya lang problema kasi yung mga access sa mga yon, no? Wala Mahirap mga pumunta. ports, ganun. But yun ang plano ko this summer to go sa mga island na yon. Okay. Oo, of Kalayan, Camiguin. Sa Kalayan, ayan. Oo. I Magaganda po want talaga to siya. yung mga dolphins daw sinasamahan ka daw habang nagbibiyahe ka. So, kailangan sama tayo doon, mag-tent tayo doon sa tabing dagat. Okay. Siguro bago siguro sa katanungan ng iba, para hindi tayo maubusan ng oras dahil napakaraming gustong i-share si Director, we will not only focus on infrastructure. Kasi alam nyo, meron din siyang plan for the Typhoon Yolanda victims. At isa siguro ito sa i-highlight natin kasi brainchild pala siya nitong program na ito. So sir, you can share siguro the plans of DPWH, not only Region 2, but the other regions now na gumagawa ng paraan para makatulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyong Yolanda. Meron, nagpanukala kasi ako to our top officials, department,
Kasi nakita ko naman we have some facility to share, no, mga facilities to share dito sa Region 2, although we are far away, no. But seeing what happened, no, hindi habitable yung lugar at the moment. So we are offering yung kung we can adopt some families dito sa Region 2, we can help them bring back their lives, especially sa mga bata na masyadong na-trauma. And kailangan ito para may balik sila sa dati, kailangan you bring them back to school eh. And meron naman kaming mga buildings na spare pa, no. And pwede naman natin ipahiram sa kanila at patulungan na rin natin sila. I even ask the assistance of DSWD in case na meron tayong makuha to help us in the stress debriefing and even in enrolling yung mga estudyante ulit. Yes, So, very helpful naman sila kung sakaling may makuha tayo, ma-pull out tayo. Alam naman natin lahat na so many are leaving Tacloban, no? And some of them, they don't even have relatives na mapuntahan. No? So, under the care of DSWD. Pero kung sobrang naman dami, mahirapan din ng DSWD. So, may ilan regions na rin na manifest ng interest to adopt families aside from Region 2. So, nagre-ready kami. Ang preference sana namin, yung mga taga DPW